Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang Part 6 ng action, horror film na tinatawag na Resident Evil, The Final Chapter. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ito ang sukdulang labanan na nakasalalay ang buhay at kamatayan ng sangkatauhan. Milyon-milyong zombie troops ang nasa mga tarangkahan ng lungsod, naghahanda upang sakupin ang huling natitirang tanggulan sa Earth. Kahit ang dati nilang kaaway, sina Alice at Albert, ay itinabi ang kanilang alitan at nagkaisa upang labanan ang mga zombie. Ngunit hindi nila alam, ito ay bahagi lamang ng masalimuot na plano ni Albert. Ang tunay na layunin ni Albert sa pagsadyap kay Alice ay gamitin ang kanyang kapangyarihan para labanan ang mga kalaban ng Umbrella Corporation at ang Zombie Army. Ang T-virus na in-inject kay Alice ay kombinasyon lamang ng halo ng mga gamot at serum. Sa tuwing gagamitin ni Alice ang kanyang superpowers, pinipigil ng serum ang T-virus sa kanyang katawan, kaya panandalian lamang ang kanyang kakayahan. Sa kasamaang palad, ang labanan sa White House ay hindi ipinakita sa 6th installment, ipinaliwanag lamang ito ng maikli. Ang kinalabasan, si Albert ang nagwagi. Gamit ang superpowers ni Alice, winasak niya ang zombie army at ang mga kalaban ng Umbrella Corporation. Nagsakripisyo sina Leon at Ada Wong sa laban. Si Jill ay naging biktima rin ng malupit na plano ni Albert. Si Alice lamang ang nakatakas. Pagkatapos ng digmaan, naiwan ang White House na wasak, patunay sa matinding pinsalang dulot ng labanan. Lumabas mula sa tagwan, nagsumikap si Alice na makahanap ng kapaki-pakinabang na kagamitan sa gitna ng mga guho. Hindi inaasahan, isang mutated na paniki, na nakabaon sa debris, ay buhay pa rin. Dali-dali umakyat si Alice sa isang kotse, sinimulan ang makina sa tamang oras at humandar pabalik mula sa papalapit na halimaw, sabay paikutan ang kotse ng 360 degrees. Ngunit mabilis na nakasunod ang nilalang, at tumusok ang matulis nitong buntot sa bubong ng kotse. Hindi natakot, tumutok si Alice sa unahan at pinabilis, mabilis na dumaan sa mga hadlang. Ang sumusunod na halimaw ay bumangga sa kanila. Alam ni Alice na hindi basta susuko ang nilalang, kaya gumawa siya ng drift upang paikutan ang kotse, naghahanda sa head-on na labanan. Matapos matagumpay na talunin ang halimaw, nagpatuloy si Alice sa pag-navigate sa mga guho. Pagdating niya sa basement, lumitaw si Red Queen sa screen. Ipinabatid ni Red Queen kay Alice na 4,472 na lamang ang survivors sa Earth, at sa loob ng 48 hours, lahat sila ay mawawala. Kaya't pinapaalalahanan ni Red Queen si Alice na pigilan ito. Kailangang pumunta ni Alice sa The Hive sa Raccoon City sa loob ng susunod na 48 hours upang hanapin ang pinakabagong antidote na ginawa ng Umbrella Corporation. Ang airborne antidote ay kayang alisin ang T-virus at lahat ng T-virus-infected zombies, at may liligtas ang natitirang survivors. Dahil hindi makakilos si Red Queen laban sa Umbrella Corporation, si Alice lamang ang makakagawa ng misyon na ito. Bagaman hindi naniniwala si Alice sa sinabi ni Red Queen, wala siyang magagawa kundi sundin ang utos, sapagkat ito ang huling pag-asa upang iligtas ang sangkatauhan. Kasama rin si Albert sa The Hive, kaya kailangan niyang harapin ito. Hindi nagaksaya ng oras, agad na umalis si Alice. Ngunit di nagtagal, ang kotse ay aksidenteng tumama sa roadblock at tuluyang nasira. Wala nang ibang pagpipilian si Alice kundi magpatuloy sa paglalakad. Sa kabutihang palad, natagpuan niya ang isang motor sa ilalim ng pedestrian bridge. Nang subukan niyang sakyan ang motor, napatama siya ng electric shock mula sa defense system nito at nawalan ng malay. Nang magising muli, nagulat si Alice nang makita si Dr. Isaacs. Lumabas na ang Isaacs na natalo. Niya noon ay isang clone lamang, at ang motor ay bitag na inihanda niya. Kasunod nito, itinapon si Alice mula sa armored vehicle upang akitin ang humahabol na zombie horde. Ngunit sinamantala niya ang pagkakataon, napatay ang isang gwardya at nakabalik sa armored vehicle. Napansin ni Dr.
Isaacs ang kakaiba at naglatag ng ambush kay Alice mula sa labas. Matapos ang matinding labanan, napigil ni Alice si Dr. Isaacs. Binuksan niya ang compartment ng motor, pinutol ang braso ni Dr. Isaacs, at mabilis na nakatakas. Sa kabila ng mabigat na putukan, matagumpay na naihiwalay ni Alice ang sarili mula sa armored vehicle at nagmadaling patungo sa Raccoon City. Nakakakilabot ang dambuhalang crater na naiwan ng nuclear explosion. Pagdating niya sa isang sira-sirang gusali, nahulog siya sa bitag na inihanda ng mga nakaligtas na tao. Nang magising, natagpuan niyang parating na abusuhin siya ng survivors. Sa kabutihang palad, mabilis kumilos si Alice at napigil ang mga ito. Habang nagiging patay-patayan ang sitwasyon, biglang lumitaw ang isang pamilyar na mukha si Claire, na matagal nang nawala. Lumabas na rin si Claire ay nahuli ng Umbrella Corporation matapos atakihin ang cruise ship. Nakawala siya habang dinadala at sa huli ay nailigtas ng mga survivors. Ngunit wala ng oras para sa muling pagkikita, dahil natuklasan nilang si Isaacs, na namumuno sa zombie army, ay pumasok na sa Raccoon City. Matapos talakayin ang plano, nagpasya silang gamitin ang gusali bilang matibay na kuta upang depensahan ang paparating na horde. Matapos mailatag ang lahat ng bitag, papalapit na rin ang malaking hukbo ng zombies sa lungsod. Ito ay labang halos imposible manalo, ngunit may kalamangan sila sa lokasyon at walang katapusang gasolina. Pagdating ng zombie horde sa saklaw ng putok, inutusan ni Alice na ihulog ang mga nasusunog na gasoline barrels. Agad na nawasak ang isa sa mga armored vehicles. Dahil sa kagipitan, agad pinahinto ni Isaacs ang kanilang pag-atake at inutusan ang kanyang tauhan na palayain ang isang survivor, nililigaw ang zombie army papunta sa gusali. Mabilis pinahinto ni Alice ang atake at inutusan ang mga tao sa ibaba na buksan ang gate at iligtas ang survivor. Ngunit sa kanyang pagkabigla, bago makarating ang survivor sa entrance, inutusan ni Isaacs na barilin ang survivor. Nakakita si Alice nito at sinubukang isara ang gate, ngunit dumiretso si Isaac sa gate na may kasamang volley ng rockets. Nang mabasag ang gate, naghulog ng malalaking bato ang mga tao sa rooftop, ngunit hindi sapat upang pigilan ang mga zombies na pumasok. Samantala, tinutok ni Isaacs ang rocket launcher sa rooftop. Pagkatapos ng putukan, malaki ang nasawi ng survivor team. Tumaas ang bilang ng zombies sa ibaba, ngunit sa kabutihang palad, may contingency plan si Alice. Binuksan niya ang lahat ng gasoline barrels, at bumuhos ang gasolina. Walang pag-aalinlangan, sinindihan ni Alice gamit ang torch. Nadagdagan ang apoy sa karamihan ng mga zombies. Sumunod si Alice, gamit ang ropes ng zipline patungo mismo sa armored car ni Dr. Isaacs mula sa itaas. Nahuli si Isaac sa hindi inaasahang galaw habang umaakyat si Alice sa bubong ng sasakyan, dala ang isang gasoline canister. Ibinalo ni Alice ang gasolina sa loob ng sasakyan, sinindihan ang fuse, at itinapon ito. Habang nakikipaglaban si Alice sa isa sa mga tauhan ni Isaacs, biglang umatake ang isa pa ng hindi inaasahan. Ito ang pinakamahusay na mandirigman ni Dr. Isaacs, at kahit si Alice ay hindi makipantay sa kanya, kaya napilitan siyang gumamit ng baril. Ngunit pagpasok niya sa loob ng sasakyan, napagtanto niyang nakatakas na si Isaacs. Upang mailigaw ang natitirang zombies, itinali ni Alice ang sugatang tauhan sa likod ng armored vehicle, upang maranasan nito ang habol ng mga zombie. Ngunit di nagtagal, napagtanto nilang may dalawang karagdagang hukbo ng zombies na paparating, kaya nagpasya silang diretsyo na sa The Hive. Tanging sa antidote lamang nila maiiwasan ang zombie army. Hindi nila alam, binabantayan ni Albert ang bawat galaw nila. Pagdating sa lugar ng nuclear explosion, iniutos ni Albert ang pagpapakawala ng nakakatakot na Cerberus dogs. Sa harap ng napakaraming Cerberus dogs, wala silang magawa kundi tumakbo ng desperado. Sa huli, sa kapinsala ang pagkawala ng isang kasama, matagumpay nilang narating ang pasukan ng The Hive. Kakaiba, biglang huminto ang Cerberus dog sa paghahabol, na nagpapahiwatig na may mas nakakatakot pang nilalang sa loob ng The Hive. Pagpasok nila sa The Hive, nakatagpo sila ng isa pang holographic projection ni Red Queen, na ibinunyag ang dahilan ng pagtataksil sa Umbrella Corporation. Bago sumiklab ang virus, nagkaroon ng lihim na pagpupulong ang mga nakatataas sa Umbrella Corporation. Naniniwala si Dr. Isaacs na papunta ang mundo sa pagkawasak dahil sa patuloy na paglago ng populasyon at limitadong yaman ng Earth.
Ang labis na pagsasamantala ng sangkatauhan ay nagdulot ng global warming, pagtunaw ng polar ice caps, iba't ibang kalamidad, at mga hindi malulunas na sakit. Nagkaroon pa ng nuclear wars dahil sa resources. Upang baguhin ito, iminungkahi ni Dr. Isaacs ang human cleansing plan sa board meeting, na kinabibilangan ng paggamit ng T-virus upang masakop at lipulin ang populasyon ng tao sa Earth. Ang mga miyembro ng Umbrella Corporation ay magtatago sa dormant pods ng The Hive hanggang sa makabawi ang Earth, upang muling kontrolin ang mundo. Malinaw, ang paglik ng T-virus mula sa The Hive ay hindi aksidente kundi maingat na pinagplanong sabuatan. Bagaman labag ito sa protocol ni Red Queen na protektahan ang buhay ng tao, hindi niya maaaring saktan ang anumang empleyado ng Umbrella Corporation, kaya hindi niya mapigilan ang ginawa ni Dr. Isaacs. Ngunit kaya ito ni Alice. Tanging 37 minutes na lamang bago mabagsak ang huling tanggulan ng tao, kaya nauubos na ang oras nila. Bago magsimula ang operasyon, bumulong si Red Queen kay Alice sa kanyang earpiece na may undercover agent ng Umbrella Corporation sa kanilang grupo. Upang hindi mag-alarm ang sinuman, itinago ni Alice ang impormasyong ito. Nagpatuloy ang grupo sa mas malalim na bahagi ng The Hive. Ngunit habang dumadaan sila sa isang malaking ventilation duct, biglang humandar ang malakas na exhaust fan sa likod nila. Anumang maling hakbang ay maaaring masipsip silang lahat sa sobrang lakas ng hangin. Isa sa mga babae ang hindi nakatayo at agad na napunit ng fan, ngunit sa kabutihang palad, huminto rin ito kaagad. Pagkaraan, nakarating sila sa isang nagliliwanag na koridor. Aksidenteng na-trigger ang mekanismo dito, kaya nahulog si Alice sa isang madilim na silid. Puno ito ng mga bangkay ng tao, at naglalakad-lakad ang nakakatakot na mga halimaw. Nahulog din ang isa pang kasama, ngunit ilang segundo lang, pinatay siya ng mga halimaw. Nakita ni Alice ito at kinuha ang kanyang twin guns, at walang tigil na pinaputok ang mga halimaw, na parang naging hornet's nest. Sa kanyang pagkabigla, biglang lumitaw sa likod niya ang kasintahan ni Claire, si Doc. Pagkatapos, pumasok sila sa klasikong laser corridor. Gamit ang holographic map mula kay Red Queen, matagumpay na natagpuan ni Alice ang pasukan patungo sa kailaliman ng The Hive. Hindi niya alam na sa ilalim nito ay ang Human Hibernation Chamber ng Umbrella Corporation, at mukhang may ilang libong tao dito, parang Resident Evil na bersyon ng Noah's Ark. Sa panig ni Albert, nakita niyang napunta si Alice sa kailaliman ng base. Dahil dito, kinailangan niyang buksan ang dormant silo ng maaga at lumabas. Si Dr. Isaacs. Malinaw, ang Isaacs na nakatagpo ni Alice kanina ay isang clone lamang, hindi alam ang tunay niyang kalagayan. Nagpatuloy ang clone Isaacs sa paghila ng zombie army patungo sa The Hive, habang sina Alice at Doc, dumaan sa isang waterlogged tunnel, ay narating ang pinakaloob na silid kung saan naroon ang tunay na Dr. Isaacs. Kinuha ni Dr. Isaacs ang nag-iisang vial ng serum na makapagliligtas sa mundo at binalaan si Alice na huwag gumawa ng pabigla-biglang kilos. Reluctant na inilapag ni Alice ang kanyang mga armas, ngunit sa likod niya, tinutok ni Doc ang baril sa kanya. Lumabas na si Doc ang undercover agent. Kasabay nito, nahuli ni Albert si Claire. Habang tinitingnan ni Alice ang mga bagay sa mesa, sinimulang isipin ang iba't ibang paraan upang talunin si Dr. Isaacs. Nauna nang naisip ni Dr. Isaacs ang lahat, gamit ang combat chip na naka-implant sa kanyang utak, na-simulate na niya ang napakaraming senaryo at bawat isa, madaling makaka-counter. Kinailangan ni Alice na talikuran ang kanyang mga plano. Pagkatapos, ibinunyag ni Dr. Isaacs ang isang hindi matiisin na katotohanan kay Alice. Siya rin pala ay isang clone. Nabigla si Alice sa balitang ito. Paano siya maaaring clone? Ngunit sumunod na lumitaw ang isang matandang babae at muli kinailangan ni Alice na maniwala. Ang babae ay ang orihinal na Alice. Lumabas na si Alice ay nagkaroon ng progeria noong bata pa siya, isang kondisyon na nagdudulot ng mabilis na pagtanda ng katawan, na parang tao sa kanilang 90s sa murang edad. Upang gamutin ang terminal illness na ito, isinagawa ng ama ni Alice, si Dr. James, ang masusing pananaliksik at sa huli ay nakabuo ng T-virus, na kayang ayusin ang human cells. Ang virus ay hindi lamang nakapagpagaling ng progeria kundi halos lahat ng terminal illnesses. Ngunit nang gamutin ang isang batang lalaki gamit ang T-virus, nagkaroon ito ng side effects at naging uhaw sa dugo na zombie. Ito ang pinakaunang paglabas ng zombie. Nang matuklasan ito, nais ni Dr.
James agad na ihinto ang paggamit at pananaliksik ng T-virus. Ngunit hindi sumang-ayon ang kanyang partner na si Dr. Isaacs at pinapapatay niya si Dr. James sa malupit na paraan sa tulong ni Albert. Pagkatapos nito, naging tagapag-alaga ni Alice si Dr. Isaacs at kinuha ang malaking bahagi ng shares ng kumpanya. Upang mas kontrolin ang Umbrella Corporation, lumikha si Dr. Isaacs ng makapangyarihang artificial intelligence system batay sa imahe ni Alice noong bata pa siya. Ito ang Red Queen. Gamit ang genes ni Alice, kinopya rin niya ito. Kahit naharap niya ang katotohanan, hindi pa rin makapaniwala si Alice. Ngunit nang lumitaw ang holographic projection ni Red Queen na nagpapakita ng mga tagpo mula sa pagkabata ni Alice, napilitan siyang harapin ang di mabilang na katotohanan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi maalala ni Alice ang kanyang pagkabata, ang mga clones ay walang childhood. Sa kanyang pagtanda, si Alice, sa layuning iligtas ang sangkatauhan, ay na-upload ang lihim na pagpupulong ng Board of Directors sa database ni Red Queen. Si Red Queen, determinado na pigilan ang pagkawasak ng sangkatauhan, ay hinanap si Alice. Ang mayabang na si Dr. Isaacs ay naniwalang tatlong babae ay hindi makakabago ng kinalabasan. Ang matandang Alice ay kontrolado pa rin ang 50% ng kumpanya, kahit hindi niya magawa ang anumang laban kay shareholder Dr. Isaacs. Madali para sa kanya ang tanggalin si Albert mula sa status niya sa Umbrella Corporation. Albert Wesker, you're fired. Si Albert, na ngayon ay walang Umbrella Corporation identity, sa gulat ng lahat, ang tila di matatalong Albert ay napatay ng isang steel door. Si Doc, na balak barilin si Alice, ay napagtanto na wala na siyang bala sa baril. Hindi alam ni Doc, na na-detect na ni Alice ang kanyang panlilinlang at pinakialaman ang kanyang armas. Matapos mapigilan ni Alice si Doc, siya ay tuluyang pinatay mismo ng kanyang kasintahan na si Claire. Sinamantala ni Dr. Isaacs ang kaguluhan at nakatakas. Agad siyang hinabol ni Alice at Claire. Pagdating sa hibernation room, kinontrol ni Dr. Isaacs ang security system upang pigilan si Red Queen sa pakikialam. Nahabol siya ni Alice at Claire, ngunit nanatiling kalmado si Dr. Isaacs, gamit ang combat chip upang husay na iwasan ang mga bala. Nagkaroon ng matinding labanan ang tatlo, mula sa hibernation room hanggang sa mainframe room. Kahit napalitan si Alice at Claire, hindi sila makalaban kay Dr. Isaacs. Nagbigay si Dr. Isaacs ng isang malakas na suntok na nagpahimatay kay Claire at tinaboy si Alice sa laser corridor. Pinaganya ni Dr. Isaacs ang mga laser weapons, ngunit ang liksi ni Alice ay nagbigay daan upang paulit-ulit na makaiwas sa mga laser. Sinamantala ni Dr. Isaacs ang pagkakataon at pumasok sa corridor, kung saan nagkaroon ng matinding labanan kay Alice. Pagkatapos ng ilang round, natagpuan ni Alice na wala siyang magawa at naputol ang mga daliri niya ng mga laser. Ngunit lihim na naglagay si Alice ng granada sa bag ni Dr. Isaacs habang nakikipaglaban. Nang mapansin ni Dr. Isaacs na may mali, sumabog ang granada at napahina siya. Sinamantala ni Alice ang pagkakataon upang kunin ang T-virus serum mula kay Dr. Isaacs at itaboy siya sa lupa. Habang nauubos ang oras, nagmadali si Alice patungo sa ibabaw gamit ang elevator. Ngunit nang ilalabas na niya ang serum, bigla itong nakuha ni Dr. Isaacs na dumating. Kamangha-mangha ang bilis niya. Kasabay nito, dumating ang clone ni Dr. Isaacs kasama ang zombie army. Nang makita ang kanyang kahawig na mukha, naguluhan ang clone ni Dr. Isaacs. Hindi makapaniwala na siya ay clone, sinamantala ng clone Dr. Isaacs ang pagkakataon ng hindi pinapansin ng orihinal na Dr. Isaacs at pinatay siya. Sa sumunod na kaguluhan, umatake ang zombie horde at pinatay ang clone Dr. Isaacs. Nang makita ito, dali-dali kinuha ni Alice ang serum sa lupa at itinapon sa lupa bago pa makuha ng zombie horde. Kamangha-mangha ang bisa ng serum, agad na pinatay ang libu-libong zombies. At bumagsak si Alice dahil sa T-virus sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya namatay dahil ang serum ay tanging sum-iris sa T-virus sa kanyang katawan, hindi sa malusog na cells. Ngunit iba ang zombies, sa madaling salita, patay na ang mga ito. Gayunpaman, ang serum ay kumakalat lamang sa pamamagitan ng natural na hangin at aabutin ng ilang taon bago mapatay ang lahat ng zombies sa buong mundo. Bagaman dito nagtapos ang kwento ng Resident Evil movie, nagpatuloy ang kwento ni Alice. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Sanji Sor, Dark Nero, Catherine Malyari, Alvin Palanya, Aguilius from Valenzuela City,
Choi Peacocks from Himamaylan City, Negros Occidental, J.K. Dagohoy from Cebu, Lapu-Lapu City, Jongjong Zambre from Aguinaldo, Ifugao, Rain Allen Abeneos family, Richard Binologa from Calatagan, Batangas, at Win from Dinalupihan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.